Kasi pagka magsuserve ka ng warrant, dapat very specific. Ang nangyari, tandaan ninyo yung KOJC, napakalaki ho niyan, yung buong compound na yan. So kung ikaw ba ay magsuserve ng warrant, una-una, kailangan somehow medyo may idea ka na naandun talaga yon. Nakakapagtaka nga daw dito, habang binabantayan ng umaga, di ba, nag-serve muna ng warrant nung simula ng umaga. Tapos nag-aantay doon buong araw. Parang unlimited warrant na ata yung in-apply nila. Hindi pa pwedeng ganun. 'Di ba? Hindi pa pwede yung unlimited ang time kasi kailangan mo din mabuhay na mapayapa at yan nasa batas po natin. Hindi pa pwedeng all throughout nakabantay yung mga sundalo diyan o mga pulis diyan. Hindi pala sundalo, pulis. Ay malinaw yan, attorney, dahil nga kung ganun normal na yung mga missionary workers na nakikita po ninyo, ganyan ang magiging reaction, lalo na't hindi dumaan sa due process. Bigla lang talagang presahan, naglagay ng hagdanan, pilit na papasok doon sa area na pasintabi, papasok po kami. Walang ganun. Walang ganun? Oo. Okay. So, bagong fact yan sa akin. So, dapat nga, normal yan, kakatok ka, tapos ipipresenta ninyo yung warrant of arrest. Walang ganun! Pagka binawal sila, and then yun magkaka-issue at nasa panig tayo ng pulisya dyan. Tama sila. Pero dito, yung basta papasukin nyo, kailangan kasi yung standard dito, reasonableness. Kung sa tingin, kung papapasukin naman pala sila, ano yung purpose? Alam mo kung bakit? Kasi sabi, parang ganito daw yung proseso. Magsaserve ng warrant, pag pinigilan ka, that's the time na pwede mong puwersahin with reasonable force, ika nga. Okay? Kaya lang, ang ginawa ng mga kapulisan, walang ganun. Basta na lang inakyat yung bakod. Inakyat yung bakod, yung may bit-bit ng warrant, nandun sa likuran. Di ba, gago lang din. So, ang ginawa, umakyat muna ng bakod, lumusob muna, bago nagpresenta ng warrant. Alam nyo, ang KOJC mga peaceful na mga tao naman po yan. Hindi naman po yan yung tipong nambubugbog ng media. Meron kasi dyan yung mga nagrarally na nambubugbog ng media ito, hindi ho. Kaya nga sabi, di ba, nung abogado na ni Pastor Kibuloy, ilang beses naman nangyari yan. Nakabalita pa yan, binibidyo pa yan ng SMNI. Ilang beses na nangyari yan na nag-serve sila ng warrant, sinamahan pa nila. Baka malamang pinakain pa. Ganun kasi sa KOJC kasi pakakainin ka talaga dyan yung mga tolongges na mga pulis na to, pinakain pa ng hamburger Di ba? So, ibig sabihin, kung mapayapa naman, pakato kayo, tao po, manggugulo lang. Ito po yung warrant, arrest warrant. Pagbibigyan naman kayo, walang pipigil sa inyo. Na either puwersahin nila o pumasok silang parang magnanakaw. So, ang kailangan dyan, anong reason na mabibigay nila para sabihin, kinailangan nilang gawin yun? Di ba, wala namang tumututol kaya umaalma yung mga tao, nakikita natin, madaling araw, ang daming galit, ang daming nagre-reklamo, at saka ayaw na silang papasukin, kasi may attempt na pasukin sila nang walang pasintabi at walang pagsasabi. So normally pa nga yan, dapat kasama mo yung barangay, kasama mo ibang witnesses. Pero hindi natin nakikita yan dito. Walang dokumentong ipinakita muna bago sila pumasok doon. At isa pa, normal ba na madaling araw, mga alas 4, ganun, isi-serve yung warrant of arrest? Actually, pwede po yan. Pwede. Kasi ang nakalagay sa warrant, any time of the day or night. Ang standard dito ay reasonableness. So, maintindihan natin kung gusto nilang manggulat. Kasi nga, naghahanap sila ng potential fugitive. Kahit alam natin na hindi pa fugitive yan until ma-serve yung warrant. So, pero dito, sige, understandable yan. Kasi ganun naman talaga ang style nila.
Kumbaga, kung yung mga katulad namin na sanay sa nagre-react kami sa mga ganito, alam ko na maraming instances na ganun talaga, magsaserve ka alas 4, alas 5, kasi ilalagay talaga ng judge any time of the day or night. Yung search warrant, yun yung reasonable hours. So dito, warrant of arrest ito. So maintindihan natin na ganun. Pero again, ang issue ko dyan, ba't ang tagal? Oo. And para masundan lang na ating mga kababayan, questionable yung dami at yung mga dalang armas na mga pulis na nagpunta dyan sa mga compounds. Ano at, yung rule? Yes. Tinanong ko yan, ano yung rule sa SAF? Bakit sila magdadala ng mahabang baril? Bakit sila yung tatawagin? Ibig sabihin, meron silang information na meron din kasi makakatapat sila doon o potential na makakatapat sila na may mahahabang armas din. O kaya may mga armas that would be potentially life-threatening doon sa mga nagsiserve ng warrant of arrest. So, Mahabang armas, wala namang mahabang armas dyan sa KOJC. Inikot namin yan hanggang ibaba, hanggang sa basement. Inikot nyo ba yun? Doon kayo maghanap sa basement. Tapos ilock nyo yung mga pulis doon. Payo ko lang sa mga pulis na mga ano dyan. Hanapin nyo doon sa basement. May basement dyan. Paglabas mo sa imburnal na. Puntahan nyo yung basement ha. Dyan may mga mahaba dyan. Mahabang wire, mahabang tubo. in this case, ang problema yata, sinurrender na ang firearms, ano? Yun na nga madam, tama ka dyan, Attorney Trixie, sinurrender na lahat bago pa, alam na kasi. Yung galawan ng mga... Hindi, kasi alam mo, ganyan na ginawa nila kay Tebes eh. Tinebes na nila, kaya alam mo, matalino yung, alam mo yung abogado niyan, yung in-interview nila kanina, nakasabay ko sa eroplano yan eh. Oh, nakasabay ko nung pauwi mula Davao to Maynila. Nakasabay ko siya sa eroplano. Wais siya, matalino yan. Oo. Nakita ko nagbaon ng ng saging. Inilagay sa bag. Kaya matalino yan, may almusal pag uwi sa Maynila. Eh kasi madaling araw yung flight, alas 3. Siyempre magugutom ka. Nagbaon ng saging. Si Atty. Terion, oo. Matalino nga, may daladalang ziplock eh. Siguro nakita niya ako, naglagay ako ng ng mga biskwit at saka ng mga na nilagay lang sa tissue. Kaya siya, nilagay niya talaga sa ziplock. Baka pasalubong niya pa yun. Biro lang, walang ganon. Hindi, matalino talaga si Atty. Terion na yan. Kaya kita mo, si Atty. Terion na yan, talagang kanya pong inadvisean ng mga taga KOJC na isurrender lahat ng baril. Baka mamaya, yan pa ang gamitin nilang dahilan para lumusob. Kaya ngayon, pahiyaho itong pinuno ng PNP dyan sa Davao eh. O kung sino man na nag-utos sa inyo, pahiya, mukhang tae ngayon. Hindi totoo ha. Nagmukhang tae kung sino man yung nag-utos sa inyo dyan. Hindi ko kilala kung sino yun. Pero ang sigurado ko, pahiya kayo. Nakala ninyo, meron kayo makikitang mga baril, meron kayo makikitang kung ano-ano dyan. May balita nga ako eh. Unya, may balita ako, may naglaglag ng bala dyan eh. Alam po, Boss Dada, nanonood ka ba? Ang tanong, sandali. Sa tingin nyo ba ang baril bigla na lang malalaglag ang bala? Para malaglag ang bala sa baril, napaka-imposible kasi nakalagay sa magazine yun eh. Ang hirap-hirap nung tanggalin para malaglag yung bala. Mantakin mo may nalaglag na bala daw. Habang naglalakad yung pulis, may nakakita, may nakabidyo. Huli pero di kulong. Ano sabi? May nalaglag. Ay, sorry, nalaglag. Bala nalaglag? Ganun kadali malaglag ang bala?
Anong katarantaduhan yun? Napakahirap mo malaglag yun yan. Parang airport, oo, may laglag bala din dyan. Yes, bago nangyang raid na yan ng mga otoridad, voluntary ay ipinagkatiwala na sa mga otoridad yung mga armas kung meron man ang Kingdom of Jesus Christ, lalo na si Pastor Kibuloy, para maiwasan yung mga issue nga gulo, na oo. baka violente, baka manggulo, ganon. At saka matagal na sila pa yung gumawa ng issue na yun. Di ba inilabas yung balita na di umano'y may mga armas. Normal yon para dun sa mga, let's say, corporations na malalaki. Kasi sila mismo nag-hire ng sarili nilang security at in some instances, kahit may contracted security kayo, mas mura pag baril ninyo yung ginagamit, baril ng korporasyon. So, nung nagkaroon ng issue na mismong PNP po ang nag-raise, magandang reaction yon na tinurn over na lang ang mga baril sa kanila. So, ngayon, yung paggagamit ng SAF, mag-question na natin kung reasonable ito. Dumating sila, armado, mahahaba yung armas, naka-full battle gear, maintindihan. Tsaka, grabe, no? Batalyon talaga yung pinadala? SAF pa talaga? Alam mo, dito mo makikita na napakasinungaling ng gobyerno na to. Anong palusot nila nung una? It's just standard procedure na nagpapalit tayo ng pulis, kesyo magpapadala tayo. Standard for peacekeeping. Di ba nung tinanong yung si spokesperson, sabi ng PNP, for peacekeeping lang niya sa... Gago! Peacekeeping daw. Yung pala gagamitin nyo dyan. Papalusot pa kayo. Gago! Di ba? So, alam mo na ano pang mga kasinungalingan ng inyong sinasabi dyan. mo kung merong armas dun sa loob. At may intindihan mo kasi rehistrado yung mga armas, alam nila yon. Pero in this case, alam din nila na tinurn over na yon. So reasonable pa ba ang paggamit ng dalawa? Yun! Pahiya sila dyan, no? Pahiya sila. Anong mali, Sir Banat? Ano yun? Pag kayo nagkomento, di bang kumpletuhin nyo? Gusto nyo pa tatanong pa sa inyo? Mali, Sir Banat. Anong mali? Sabihin mo na, dire-diretso. Pabitin pa, mali, Sir Banat. Hindi pa isulat ng buo. Nang hindi tayo may pabitin, parang yung video. Lagi na lang may pabitin, parang yung video-video na, maglalabas na yung video, lalabas na yung video. Sa June, lalabas na yung video. Pagka nag-comment, pwede ba pakikumpleto yung pangungusap nyo? Nag-aral tayo sa elementarya, di ba? At saka sa high school. Di ba nagagalit yung teacher natin pag hindi kumpleto yung pangungusap natin? Pakikumpleto, please. Ang batalyon. At para masundan din, attorney. Ayan ang tanong. Ang tanong, bakit po nagtatago si Pastor Kibuloy? Ewan ko. Ba't mo sa akin tatanungin, kaano-ano ko ba si Pastor Kibuloy? Yan yung mga pilosopong tanong eh. In the first place, bakit mo nagtatago si Pastor Kibuloy? Bakit? Ba't mo kami tatanungin mo? Ang tanong, tama ba yung ginawa dito? Legal ba o illegal yung pagka-serve ng warrant? Yun ang tanong doon. Wag mo itanong sa amin kung bakit nagtatago si Pastor. Balay ko. Ba't akong tatanungin mo? Tanong mo yung abogado, wag ako. Pero may sagot yan. Sasagutin ko. Linaw na kapag magsaserve ka ng arrest warrant, sigurado yung otoridad na nandoon specifically sa bahay na yon yung hinahanap ng mga tao. Well, dapat. Kasi normally, kunwari,
alam nyo kung saan yung normal residence ng tao. So, ilalagay yon dun sa warrant of arrest. Pero ang resulta, nakuryente sila sa informasyon na nangyari. Kaya ang tagal nila mahirap talaga i-justify nila na pumasok sila, ganun yung show of force nila. Tapos lalabas sila at sasabihin nila walang armas, wala yung tao. Ngayon sila, nasa burden nila, nasa side na ng PNP ngayon. Sasagutin ko yung nagtanong. Ang sagot dyan, John 7:34. You will seek me and you will not find me. Where I am, you cannot come. You will look for me, but you will not find me. Yun ang sagot doon. Biglang naging no? From KOJC, naging dating daan. Basa! Sabi nga, biro lang po, binibiro ko lang kayo, ha? Magalit yung iba dyan. Huwag mong pinaghahalo yun. Nagdedebate nga yung dalawa na yun, eh. Relax, relax. Joke time lang yun. Joke time, ha? I-explain kung reasonable ba yung ginamit nilang puwersa. Yan ang tanong doon! Lalo na kung nagbaklas sila. Kung sinira yung gate, pwede naman yon. Pero kailangan may dahilan at kailangan reasonable yung paggamit ng force. Oo. At sa nakikita po ninyo dito, attorney, kasama na parang search and arrest warrant na. Baga ganon. May search warrant. Hindi pwede kasi. Hindi pwede ganon. Nakikita mo sa mga pwede otoridad. kang mag-search kapag meron kang inaaresto in the course of a legal arrest. Wala silang naaresto Okay, ang purpose ng inaalaw na search kapag meron kang inaresto is for safety. So, ang pwede mo lang i-search yung lugar in the immediate control dun sa taong inaaresto mo. Kasi nga naman, baka bumunot ng barel, baka magtapon ng ebidensya. So, only within that area. Hindi mo pwedeng i-search yung buong compound kung ang specific area na inaresto mo yung tao, diba? Meron very specific area. Tapos, yung area of control, ay usually isang dipa lang yan. So, hindi... Grabe, kita nyo. Ano yung sinabahulihin nila dito? Alam mo, grabing OA nito, ha? Tingnan nyo, sino uulihin nyo dito? Si Franz Castro ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko naman sinasabing sila. Sino ba ulihin nyo dito? Sila Franz Castro? Yung baklang TikToker? Baka naman hulihin nila dito? Kakaiba, oh. Hindi, eto na lang. Ako, nagtatanong lang ako, ha. Iyan ba masasabi mong hindi OA? Tanga na lang siguro magsabing, ay, hindi OA yan, tama lang yan. Alam mo, ibahin nyo kasi yung KOJC. Hindi naman po kasi sila nagwawala. Hindi, alam mo, babait na mga tao dyan, halos hindi nga makabasag pinggan yung mga tao dyan, eh. Imagine ko nga kung wari dyan ako mga pangasawa. Hindi, na-imagine ko na eh. Manat bay, wag ganyan. Kasi may mga maano dyan eh. Lalo na yung may isang mistisa dyan eh, na ang laging praise the father, praise the father. Baka mamaya magsasama na kami nun. Sandali, babasbasan muna kita, banat bay. Delikado. Hindi, alam mo, walang biro mga taga KOJC, masyado silang laid back, masyadong hindi sila nagwawala, hindi iba kasi yung si Aguila. Ha? Si Aguila kasi talagang yung mga tao doon talagang medyo gumaganon eh. Ito yung mga tao dito kumakanta-kanta, ganon. Parang di ba? Alam mo na yung mga ganon tipo ng tao. Minsan eto walang biro, minsan magugulat ka na lang, minsan pagkakausap mo sila di ba?
Ano, sarap ng hamburger, ano? Oo, salamat. Uy, thank you. Pare, nagpasalamat ka doon sa pagkain. Uy, ma'am, thank you, thank you. Uy, welcome, praise the Father. Si Father ba nagluto nito? Joke lang po, ha? Hindi ganun sila. Totoo. Walang biro. Tapos bigla na ang huhulihin nyo, ganyan daladala nyo. Apakatarantado nyo naman. Di ba? Feeling ko nga, pag pumapasok si Boss Dada dyan sa ano, parang nahuhugasan si Boss Dada eh. Oh, promise. Pagka si Boss Dada pumasok ng KOJC, feeling ko nababasbasan nyo ng 1 litrong ano eh, holy water eh. Oo. Tapos ganyan ang panlulusob din nyo. Hindi, di ba? Oh, sa lahat ng mga video namin, nakita nyo naman yung video namin. Alam mo, di ba, Boss Dada, sobrang awang-awa kami nung nag-judge kami sa mga... Kasi yung mga ano doon, mga babae, mga lalaking nagsayaw doon sa cultural nila, nung inaabangan nila yung kung sino yung mananalo, para silang nananalangin eh. Tapos nung may nanalo na, praise the Father, nagulat talaga kami. Ganito pala talaga tong KOJC na to. Kesa na magalit, alam mo siyempre, di ba, natalo, magagalit siya, nagwawala yan. Pero sila hindi. Umiyak lang sa tabi ko. Talo kami, praise the Father. Ganun. Tapos lulusubin nyo ng dikan yun. Di ba? Nasa tamang ulirat ba kayo? Napaka-OA nyo naman. Napaka-OA din nyo, sa totoo lang. Hindi na reasonable yung pag-search ng buong compound. Lalo-lalo na wala pa silang naaresto. Oo. Mantakin mo, binigyan pa kayo ng hamburger? Bigo sila na mahanap yung kanilang hinahanap na mga individual. Pero, attorney, dito sa may paglabag na ginawa, may paglabag sa batas itong ginawang ayan! Nareklamo tuloy si Marie. Hindi po kasi kami kagaya ng sanlibutan. Ha? Ganyan sila, tapos gusto nyong hulihin ng dibarel? lusob nga ng mga otoridad dyan sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ? Well, may basis para magreklamo ang mga tao dun sa loob ng compound. Kasi nga, ang sinasabi na may paglalabag sa rules kasi na-covered siya ng rules of court. So, pwede silang magkaso, let's say, for damages, at saka... Feeling ko nga natulala yung mga pulis. Kasi yung mga pulis dyan galing Maynila eh. Siguro hindi sila sanay. Eh nakita ko doon sa video, habang umaano sila, biglang napa-praise and worship yung KOJC. Siguro sabi nito mga pulis na to, ano ba ito napuntahan natin? Sambahan ba ito? May Sunday service ata dito ah. Hindi, alam mo, wag niyo sisihin yung mga pulis ha. Kasi sumusunod lang naman sila sa utos ng mga demonyo eh. Inutusan lang ng mga demonyo yan. Lusubin nyo yun, yung mga anghel dun. Hindi pwedeng mabuhay ang mga anghel ngayon. Dapat pare-pareho tayong demonyo ngayon. Lumusob sila. Kaya ganun. Kala daw nila armado. Alam mo, eto ha, makinig kayong mga pulis. Kung armado yung KOJC, pinalibutan na nga kayo niyan eh, dun sa liwasan eh, di ba? Nung nagrarally. Yung, ewan ko ba, bakit praning na praning yung mga tao dyan sa KOJC? Di ba doon naalala yung sa liwasan? Yung mga pulis daw doon aaning pagka nagje-Jericho March sila eh. Yung umiikot-ikot sila yung nagmamarcha. Praise and worship naman nung kinakanta. Biglang matataranta sila. Alam mo yun? Kung gusto talaga kayong guluhin yan, eto na lang eh. Nakita nyo ho ba si pastor na nag-utos? Oh, guluhin nyo, lusubin nyo yan! Walang ganun eh, di ba?
Wala ho kung makikita nyo ho yung mga preaching niya, puro love eh. Eto, nakikita ko yun naririnig ko yun puro love puro ganun Wala ho sa kanya yung, kasi eto totoo naman. Aminin natin, merong mga religious freak. Actually, meron yan karamihan yan sa Korea at sa Japan May mga ganyan yung talagang nagpapasabog, may mga ganun, 'di ba? Dito hindi naman sila ganyan. Wala silang katuruan na ganyan. Hindi ho sila pumapalag. Hindi ho nananahimik lang ho sila, nabubuhay lang sila ng alam mo 'yun? Sumasamba ganun. Hayaan na natin sila, wag na natin pakialaman.